Hello mga kapuso, this is Coach Pablo. Ang real name po ni Pablo ay John Paulo Nasi. Napakagandang pangalan po na binigyan ng aking magulang. So, naging Pablo si Pablo ngayon. Noong 2021 ata, nagpalit po ako ng name kasi yun talaga yung gusto ko from the very beginning. So, naka-leave na po kami ng old management namin. I feel like, okay naman si Sejun. Yung Sejun po yung una pa nilang nakilala. Pero, I feel like I'm more Pablo than Sejun. Kaya ako po pinalitan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako tinawag na pinuno. Hindi ko alam, nanggaling lang sa 18 yung pinuno na term. Usually kasi leader naman yung ginagamit eh. So, siguro, translation in Tagalog, pinuno. Tapos hindi naman ako nagreklamo, so siguro inaccept na lang na pinuno yung ginagamit sa akin. What or how many? Konti lang po ang motorcycle ko. I share my 3 motorcycles with my brother. So, lahat ng motorcycle na yan sa aming dalawa. Meron akong Kawasaki W175, meron akong Honda Rebel 500, tapos meron akong Husqvarna Spark Pillin 4. Naku, ang dami na po. Siguro more than 50 na. For SB19 alone, ang dami na po akong nasulat. Sana po mapakinggan nyo yung album ng SB19. Siguro po 50 plus songs, excluding the songs that I wrote for myself. Hello mga kapuso, maraming salamat po. This is Coach Pablo. Until next time. Hindi, I mean, kasi nga yung pagtatag-ira is about, dapat ko ba i-explain? Kasi one word nga daw, di ba? Gento. Ang kaibigan mo. Nariyan ang kaibigan mo. SB19 song yun. I don't feel any pressure. And then because before, when we were starting, we were really concerned about what people would say to us. Palagi naming sinasabi na, uy, okay kaya itong ibibigay natin or gagawin natin. Pero right now, with everything that we've learned through the years, talagang masasabi namin na sigurado kami dito sa ginagawa namin. And kung hindi man magustuhan ng tao, or kung may masasabi man sila, eto kami, ganito ang SB19 eh. Bakit natin kailangan palitan kung sino tayo? So, thankful din kami sa mga tao na nakaka-relate sa mga songs namin kasi sila yung nagiging buhay ng mga awitin namin. So, ayun, masasabi ko lang na parang yung evolution namin, sobrang laki ng pinagbago namin through the year. Pagdating sa mga legalities din, may mga kausap po kami dyan. Nagkaroon din kami ng parang, ang dami naming meetings over the past months. Parang meron kaming one day na meeting na 13 hours kami nag-meeting. Talagang pinag-meetingan lang namin kung ano yung plans namin in the future, kung anong gusto namin gawin sa onesie, kung anong gusto namin para sa grupo. And syempre, habang nag-aaral kami, inaalam namin yung mga bagay-bagay para nang sa ganun. Kasi goal din namin mag-acquire ng mga talent in the future. So, gusto namin yung mga pinagdaan namin before, hindi na dumating sa kanila. If ever man na kumuha na kami, dumating yung time na meron kaming other talents, alam na namin yung gagawin. Syempre, hindi magiging perfect, pero syempre, iiwasan namin mangyari sa kanila yung mga nangyari sa amin. Na talaga namang heart-wrenching din. Pero that built us to who we are. We make it a point na kailangan mayroon time for talking to each other, communication, or meeting. Kasi pag busy ka, hindi mo nakakalimutan mo ng kamustahin yung isa't isa, yung mga employee mo or yung mga tao sa paligid mo. Talagang kailangan meron yan, may paraging merong meeting. Or parang after every training, meron din kaming parang session na parang upo muna, usap, ganyan, saglit. Pero work is work, di ba? Parang merong times na ayaw mo gawin or tinatamad ka. Kailangan talagang mo i-push yung sarili mo Push na lang talaga. gawin yung mga bagay-bagay. Let's say, gagawa ako ng kanta, parang feeling ko, hindi gagana yung utak ko ngayon, hindi ako titigil. Parang, magbibigay ako ng oras hanggang sa may lumabas sa akin or mapiga ko yung utak ko para nang sa ganun. Kasi work to eh. Kumbaga, hindi Tama. naman siya tumitigil eh. Kung kailan meron lalabas, parang Wala mangyari. wala pa sigurong comeback ngayon, di ba? Yung pinagkukuhanan namin ng lakas ng loob. Kasi kami, as artists, kami lang nag-uusap-usap, kami 5. Parang hindi rin kami masyadong nakakalabas outside the world na mag-share ng mga bagay-bagay. So, through music, siguro yung music na rin yung naging bridge para mailabas namin kung ano yung nararamdaman namin, kung ano yung mga gusto namin sabihin. Kasi for the past years, parang puro work eh. Parang dire-diretso, ilang concert, tapos world tour, dire-diretso. Kasi we're afraid to lose the momentum. Wala na kaming time to enjoy ourselves, parang mag-bakasyon-bakasyon. Pero that's fine because parang
through the music na i-share naman namin yung gusto namin sabihin. And we're happy na a lot of people, yung song nag-resonate sa ibang tao na talagang meron din silang iba't ibang storya na na-share nila na talagang nakakagaan daw ng loob. Even na storya namin yung pinahayag namin sa music. So, Ako sa SB19 songs, Nariyan ang Kaibigan Mo. Nariyan ang kaibigan. For the record, siguro po for the record. Siguro po ngayon, ang hirap po kasi mamili ng song namin eh. Pero Yung una mo naisip. sa liham po talaga, ligaya ng aking mundo. Sino yun? Gento. Gento. Bakit Gento? Para kasi pag sinasabi mo na gento, hindi lang siya isang word basta eh. Parang pag sinabi mong gento, parang mayroon conviction, na proud ka na eto ka ngayon, parang gano'n. Na pinagdaanan mo yan, kaya nasasabi mo na gento. So parang ako, sobrang rich ng word na gento. Dami siyang ibig sabihin. Kung ano yung makakaya mong ibigay, ibigay mo ng walang pagkakalinlangan. Yan. We recognize all over the world, but we're just grateful that the world and our fans is recognizing our talent. So yeah, I think the efforts and all the hard work is It's paying off. Hey, it's got to feel good, right? Yeah, it's Pablo is low-key terrifying during virtual interview. perform kami. Nadidinig mo ba ako? Nadidinig mo ba ako? Yes. Nadidinig niyo na po ako? Yes po. I think your line is breaking up. Ayan. Can you hear me now? Naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-pares lang tayo ng gusto sa buhay. Nakabot natin yung mga pangarap natin, nag-work hard tayo for it. And sana makita na ng tao kung gaano kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong mundo. Alam naman ng lahat na nandito that you wear a lot of hats, diba? You're a singer, you're a songwriter, a producer, a dancer. Dagdagan pa natin, CEO. So, for this year, meron ka bang focus? Lahat po. Lahat pa rin. Okay. Parang interconnected kasi siya. So, hindi pwedeng may iwan. Kailangan lahat ng hat suotin ko para tumakbo lahat ng bagay. That's true. Para rin, diba, walang, I guess, hindi mabigyan ng pansin. Okay. There you go. And now let's talk about your solo music naman. Kasi the last time that you joined us on the Wish Bus, you did tell me that ang focus mo ngayon, solo career. Parang sabi mo na for the longest time, di ba? Parang iba yung pinocus mo. So ngayon, ikaw na. So do you have a vision for your songs this year? Sinabi ko po ba yun? Oo, sinabi mo yun. May recording ako na. Hoping pa rin, trying na makapag-release ng album this year. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Pero ayun nga po, katulad ng sinabi ko, maraming hats na sinusuot ngayon. So, kailangan pagsabay-sabay yan. I'm doing my best, the very best of my ability na gawin siya lahat kasi sinabi ko siya. And I know my fans or my supporters have been waiting for those songs. So, ayun po, subukan kong i-release siya this year. And ayun po. Yun. And heightened din yung pressure and yung challenge kasi you're an independent act. Yes po. So is there an advantage to that? Or kung may disadvantage, maybe you can share. Advantage? Siguro kasi ako personally, I'm very experimental. Kumbaga, kapag may mga new thing, gusto ko siyang tinatry, yung hindi pa natatry ng mga ka-members ko. So, being independent, it's a challenge also for me kasi syempre, mag-isa ka doon. Independent nga eh. Pero ayun po, parang isa sa mga advantage siguro is yung walang pressure. Kasi Okay. parang you will release at your own time, on your own time, parang ganun. Tapos, parang if may gusto kang gawin, pwede mo gawin. If may mga contents ka na pwedeng gawin, pwede mo siyang gawin sa sarili mong oras. So, yun po siguro yung advantage. Disadvantage, wala pa akong nakikita masyado, pero masaya ako na ginagawa ko to ngayon. And also, it's a learning for me. Yeah, and siguro talagang ang, enemy mo, di ba? Ang critic mo yung sarili mo lang. Ikaw yung sarili mong kalaban when it comes to that. And that will continue to, light your fire as a creative. And very creative itong song that you'll be performing for all of us. So maybe you can tell us more about EDSA. I will be performing EDSA po. Na-release ko siya a month ago. And I'm super excited para kantahin po to sa lahat. Ang EDSA po is about EDSA. Basically,
kumbaga parang I related the EDSA road sa life na parang sa kahabaan ng EDSA maraming aberya. Pero ganun pa man, patuloy lang tayo sa pagtakbo. Yun po. Ang mahalaga, makarating tayo sa ating mga uwian, sa ating pamilya at mga kaibigan din po. And you're a testament to that. And it's very powerful that you're making this statement on board the Wish Bus along EDSA. So without further ado, Wishers, here is Pablo, only here on Wish 107.5. Gusto ko i-realize or i-materialize lahat ng mga plans ko for myself. Sabi ko, it's my time naman, parang ganun. Walang makakapigil, determinado. Aking sentido bumabasag ng mga bungo. Ito nang uling bersikulong maririnig mo galing sa iyong berdugo. Madalas nga tinatanong ng people kasi medyo same kami ng atake. Aggressive talaga. Tapos tinatanong ng mga tao, hindi ba kayo napapagod? Pero parang sa akin, actually sa akin, sobrang natural lang siya. Hindi ako napapagod even parang pag nag-a-adlib ako, mga ganun bagay. Hindi talaga siya nakakapagod. Sa totoo niyan, lahat ng mga works na magkasama kami, initiative niya. So, kumbaga, may madidinig akong music na ginagawa niya. Tapos, parang, pag naging interested ako, sasabihin ko sa kanya, lapatan natin ng something. Tapos, from there, i-improve na namin siya. Pero ganun nag-work yung parang dynamics namin. For the longest time, I haven't released my solo music yet. And sabi ko sa sarili ko, this 2024, gusto ko i-realize or i-materialize lahat ng mga plans ko for myself. Sabi ko, it's my time naman, parang ganun. Tapos, nagkataon lang na yung gusto kong ilabas, yung messaging na gusto kong ilabas, kasama ko si Rosby dun sa kanta na yun. And nagmamatch naman sa gusto kong mangyari. So, why not mag-start na kami dun sa Fire, yung determinado na yun, release. Kaya po, may determinado. Definitely album this year. Pablo, yan, album. Yan, kaya. Kaya yan. I believe. Salamat po. Bye-bye. Michael Jackson! Me, motorcycle. I'm not sure. I'd like you to try quack. Yeah, quick. Like a curse word? Salamat po. Thank you. It's always nice to say thank you. So people will help you a lot. Thank you. Salamat. Where's the restroom? Nasaan ang banyo? Asan ang banyo? Asan ang Ang banyo. Because Alright. of course you need to we go need to the toilet. CR. Vacation. Mars. What's the most famous place here? Place here? Ximending? Ximending and Taipei 101. Taipei 101? Yeah, Taipei 101. We've been to Taipei. I guess we're going to Ximending. Xiaolongbao. Thank you guys. Sobrang thriving po ang P-pop community ngayon. Sobrang excited po ako sa mga darating pa na mga grupo sa darating pang panahon kasi sa totoo lang nag-i-emerge na po yan. And syempre nandiyan po ang BINI, ang BGYO, ang other groups pa. Sobrang dami na pong nag-i-emerge and nakikita po namin na mas lumalakas na yung community pagdating po sa P-pop music, sa subgenre ng pop music na P-pop. And bukod pa po doon, nakikilala na rin po ang P-pop sa mga karating bansa, sa mga ibang bansa po na makikita natin. Even here in the Philippines, when we have concerts, there are some fans or there are some audiences na foreigners talaga. So, it attracts tourism din. So, maganda po talaga and it's Friday. Nakakatuwa na maraming grupo ang sumusubo at talagang inaangat ang P-pop kung okay. Kahit sino man pong tao kapag nakamit po nila yung gusto nilang mangyari sa buhay, for sure, magiging masaya po sila. Pero, yun nga po, syempre may mga consequences. Kapag sumisikat ka, parang nandyan na po yung parang medyo limited na po yung freedom mo, hindi ka na pwede lumabas masyado. Kasi ako po, honestly, ayaw ko po nag-create ng commotion when lumalabas ako. For example po, napunta ako sa mall, tapos may nakita sa aking fan. Okay lang naman po magpa-picture, pero usually po kasi nangyari, kapag may nagpa-picture, parang nakokot yung atensyon ng ibang tao, tapos nakakaharang na po kayo sa daan. So yun po, madalas talagang sa bahay lang, pag hindi sa bahay, office, if may kailangan sa malls, papabili na lang, kasi yun po yung mga iniiwasan. Pero
Ayun po, masaya po. Mostly masaya kami. Kung may song ang SB19 na i-dedicate mo sa grupo, ano yon? Gento na lang po. Kasi yung Gento po, storya po talaga namin yun eh. Hindi man directly, pero yung Gento po kasi, Crimson na lang po. Bago-bago. Well, yun po, yung Crimson po kasi it's about parang blood, sweat, and tears. Yung journey po ng SB19, hindi talaga siya naging madali kasi nanggaling kami sa maliit na kumpanya. Tapos most of the things that we did before, talagang self-produced siya. So, kami po, wala kaming mga producer, wala kaming songwriter, wala kaming tagaturo ng sayaw. So, lahat po yun, inaral namin from scratch para naman magawa namin kung makapag-release kami ng music. So, talaga pong blood, sweat, tears po yung inalay namin para maarating itong status namin ngayon. When in terms of performing, it's always nice to share each other's culture because we learn a lot of things. Right. And as we perform, it's like we're kids back to being kids, trying to learn something new from other people Right. and then enjoying them. It's a whole new world for us. Right. So whenever we go on tour, it's like it's very exciting because we don't know what might happen. Right. But definitely, if we're asked to be, if we want to go on different places, because there are lots of places that we haven't been to, we definitely want to go and try to experience whatever it is waiting for us. Yeah, 其实pop Siguro ngayong taon, parang sabi ko, it's overdue na eh. Parang, ito na yung parang oras para ipakita kung sino ko. Bigyan ko naman ng time yung sarili ko na ipadinig sa mga tao yung mga awitin ko. Dun sa storya ko, yun po yung ipapahatid ko. And yun din yung mararamdaman ng tao sa instrumentation, pagdating sa lyrics, ganyan. Parang it's an ideology na gusto kong tumatak or ma-instill sa mga tao. Kahit di na nila maalala si Pablo. Pero pag nadidinig nila yung mga kanta ko, yung awitin ko, parang daladan nila yung lakas ng loob. As a creative, how do you separate your negative thoughts into channeling it into something positive and creating into art instead? Ang hirap naman yan. Hindi, pero ako po kasi hindi ko masasabi na optimistic akong tao. Siguro nasa gitna ako. I always look at the negative side first before delving into something. Mas naiisip ko kung paano ako kakawala kapag inisip ko yung mga negative side rather than the positive side. Kasi yung 18, sobrang yung love for ASD. Kaya minsan, pag nakakita ko ng mga criticism sa social media, tuwa ako. Kasi puno-puno na kami ng pagmamahal. So, yun talaga yung hinahanap ko. Ito yung basher ni Estel. Titingnan mo ngayon, bro. Yung basher ni mo. Kasi sometimes, di ba, malay mo naman po, meron talaga silang mga criticisms na pwede talaga namin gawin or i-apply sa daily lives namin. Pero if it's like pure bashing without any evidence or any basis, yan, wag na lang. Kapagod. Pero ayun po, ano po yung tanong niya?